Isang mapagpalang gabi po muli sa ating lahat, mga kaibigan at mga kapatid. Kumusta? Kumusta po kayong lahat? At welcome na naman sa gabing ito sa muli po nating pag-aaral sa mga salita ng Diyos. At hindi po tayo nakapag-live kahapon at naalanganin tayo dahil meron po tayong pinuntahan. But this evening, this time, we are live mga kaibigan. At kumusta po kayong lahat? Nawa po ay nasa mabuting kalagayan ang bawat isa po sa atin. Saan man kayo naroon, gabi man o araw sa inyong kinaroroonan, harinawa ay nasa mabuting kalagayan ang bawat isa po sa atin. At sa gabing ito muli, ating pong makasama ang ating pong partner sa pag-aaral sa mga salita ng Diyos. At kumusta po kayo, kapatid na Bernard, dyan po sa Tigbinan, Camarines Norte? Magandang gabi din po, brother. At magandang gabi din po sa patuloy na mga nakikinig at nanonood dito sa programa. Sa tulong po ng Panginoon ay narito ulit tayo sa panibagong sanlinggo na lumilipas ay nasa maayos na kalagayan at kalusugan at patuloy po tayo sa ating gawain sa Panginoon po. At magandang gabi po sa atin. Okay po, maraming salamat at salamat sa Diyos sa magandang kalusugan na ipinagkaloob sa bawat isa sa atin, sapagkat kung hindi po healthy or mayroon po Mm. tayong karamdaman, Brother Bernard, Mhm. abay mahirap gumawa sa mga gawaing material and also sa mga gawaing espiritual. Kaya naman ang idinadalangin po ng ayon sa aklat ni ah, 3 John, 3 John sa 2, na sa lahat ng panahon ay magiging malusog ang ating kalusugan. Yun po yung ating pong hinihiling sa Diyos, na lagi po tayong bigyan ng magandang kalusugan para makagawa tayo sa ating pong mga gawain sa araw-araw, lalo tigit sa mga gawaing espiritual. At sa gabing ito, mga minamahal kong kaibigan at mga kapatid, hindi na ho tayo magpatumpik-tumpik pa, sapagkat ang oras ay nagmamatulin at nagmamadali. Abay, habulin po natin yung oras. At ang importante, na maibahagi po natin ang mga salita ng Diyos, mga katotohanan, na ika nga, Brother Bernard, sa ang Opo. ayon sa Roma ah, 16:25, na nalihim sa matagal na panahon. Kaya thankful tayo sapagkat binigyan tayo ng pribilehiyo na maibahagi ang mga salita ng Diyos. But before tayo mag-start, tayo po muna ay manalangin. Brother Bernard? Tayo po ay manalangin para sa programa pong ito. Amang banal, narito po muli ang inyo pong mga anak, lumalapit po sa inyo upang hingiin po ang inyo pong dakilang patnubay na siyang manguna po sa gagawin naming programa sa tatalakayan po. Nawa po ang salita po ninyo ang manaig sa aming mga puso at pag-iisip, sa nakikinig, nanonood, at sa ganun din po sa magsasalita. Nawa po ang Amen. katotohanan ang tumanim po sa aming mga sarili at maibahagi po sa iba na nagnanais pong makarinig ng inyo pong salita at na magdulot po ng kaligtasan po sa kanilang mga kaluluwa. At ito po ay amin pong idinadalangin po, at kung may kahinaan man po kami ay palakasin niyo po ang bawat isa sa amin na kami po ay bigyan ng kalakasang pisikal at spiritual upang maging instrumento po sa gawain po na inyo pong binigay sa amin na iproklama po ang ebanghelyo hanggang sa katapusan na ito. At ito po ay aming idinadalangin sa pangalan po ng inyong bugtong na anak na si Jesucristo na aming personal na tagapagligtas. Amen.
Alright, thank you so much Brother Bernard sa panalangin at binabati po natin Brother Bernard ang ating pong Opo. nabisitahan kahapon sa may parting Rodriguez Rizal Mhm. sa Makaingalan at nakabisita tayo doon at awa ng Diyos nakausap din natin yung mga kapatiran ho natin doon at kailangan lang i-revive, i-restore, ika nga, i-rebuild para maitayo muli. Ano po? So, binabati po natin ang ating pong mga kaibigan, mga kapatid, diyan po sa Makaingalan, Rizal. Especially na sa mga Agudis family. No? So, kumusta po kayong lahat? At nawa ay magtutuloy-tuloy na ang ating pong paglilingkod sa ating Panginoon sapagkat batid po natin na tayo ay nasa mga huling araw na at ito na yung panahon na dapat tayo po ay mag-serve sa Panginoon. No? Ibigay natin ang buong puso na paglilingkod sa Panginoon sapagkat ang buhay ho natin, hindi ho natin alam kung hanggang saan lang tayo. Kaya ito yung mga panahon na dapat ika nga bumalik tayo sa paglilingkod sapagkat ang ating buhay ay hindi natin alam sangayon sa ating mababasa sa aklat ng Santiago 4:14. So, this evening mga kaibigan at mga kapatid, proceed na po tayo sa ating pong pag-aaral. Ang topic po natin ay pinamagatan The Lesser Light. So, ating pong Yan. ibigay ang panahon sa ating pong partner. Magandang gabi po sa atin pong lahat at yun nga po, tayong lahat ay pinapanawagan na maging ilaw sa sanlibutan na ito. Ilaw din po tayo sabi sa Biblia. Bukod kay Kristo, si Kristo ang dakilang ilaw ayon nga sa Biblia. At tayo din po ay liwanag din po sa ang iglesia sa sanlibutan din po na ito. At tayo ay kailangan na tinatawagang lumiwanag din po ayon sa dala nating salita na siyang ilaw po natin sa ating mga landas, sabi nga po diyan sa Biblia. Kaya ngayong gabi ay atin pong bibigyang pansin, ano ba yung tinatawag na lesser light at bakit mahalaga po ang lesser light po na ito na tinatawag po natin. Kaya bibigyan natin ng pansin ng pag-aaral po patungkol dito sa tinatawag na lesser light ayon sa Biblia at alamin natin kung ano po ito. At yan po ang ating himayin sa gabi pong ito ng ating pag-aaral. At ngayon sa mga huling araw po na ito, sa kapanahunan natin ay sinasaad po na meron pong nalalabi na iglesia na mula po sa binhi o si kay Kristo po nang gagaling itong binhi po na ito na kinagagalitan po ng simbolikong dragon dito po sa aklat ng Apokalipsis na walang iba kundi ang si Satanas at ang kanyang puwersa dito po sa lupa. Kaya ating titingnan kung ano yung tinatawag na testimony of Jesus ayon sa context ng Revelation. At sa buong Biblia po, aalamin po natin ang tinatawag na lesser light at ang testimony of Jesus. Kasi maraming nalilito minsan, alin ba ang lesser Yes. light at alin ba ang greater light na tinatawag natin. Titingnan po natin Opo. yan dito sa atin pong pag-aaral. Basahin natin ang nalabing iglesia ayon dito sa Apokalipsis 12 verse 17 na meron pong nalalabing iglesia. Basahin po natin ang sinasaad po ni Juan Revelador sa 12:17 ng Apokalipsis. At nagalit ang dragon sa babae at umalis upang bumaka sa nalabi sa kanyang binhi na siyang nagsisitupad ng mga utos ng Diyos at
mga may patotoo ni Jesus. Ayan po, napakalinaw po na sa dulo po ng ng chapter 12, sa huling verse po nito ay makikita po natin na galit na galit po itong symbolic dragon po na nandito sa symbolic na woman, at hinabol po niya itong babae sa buong kasaysayan, at meron pong binhi na kinagagalitan po ang dragon po na ito, na ito pong nalabi doon po sa binhi na ito. Ang katangian daw po nito ayon dito ay sila po ay nag-iingat ng kautusan ng Diyos o nagsisitupad ng kautusan ng Diyos, at sila po ay mga may patotoo ni Jesus o have the testimony of Jesus. Yan po ang titingnan natin kung bakit mahalaga na maunawaan natin kung bakit ang nalabing iglesia na ito ay binigyan po ng testimony of Jesus Christ o testimony ni Kristo o patotoo ni Hesus Kristo. At yan po ang ating titingnan. Doon sa binasa nating verse 17, ito po yung mga kahulugan ng simbolo. Kung atin pong bibigyan, ito ayon sa context ng Bible at sa prophecy. Pag sinabing dragon sa aklat ng Apokalipsis, yun po ay si Satan. Ganon din sa buong Biblia, inilalarawan si Satanas bilang ang matandang ahas, ang dragon, ang nahulog po na dragon mula sa langit, ayon sa Apokalipsis 12 din po. At yung woman po diyan, at sa buong Biblia, simbolo po pagdating sa prophecy, 'pag sinabing woman, ito po ay church o ito po yung congregation o binubuo ng mga taong mananampalataya o church na tinatawag po natin. At yung nabanggit po doong remnant o nalabi o rest, sa ibig sabihin po, yun po yung natitira na tapat na mananampalataya po na iglesia sa huling araw po natin. Kaya kung titingnan natin 'pag sinabing remnant, sa Greek po ito ay sinulat po ni John sa wikang Greek na loipoi, na ibig sabihin po kung makakakita po kayo ng damit sa analogy ng damit na napunit, yung napunit po doon, still original po yun ng kagaya nung damit na pinagpunitan niya. Pero yun po yung tinatawag na loipoi sa Greek, ibig sabihin nalabi. Ibig sabihin ang nalabi na ito, ang aral pa rin po nila ay the same kung ano yung aral nung unang apostolic Christianity, nung panahon po ng unang siglo. At ito ngayon ang nalalabi na lang po na iglesia. Parang kagaya ng damit na natitira, na napunit dun sa kanyang pinakamalaking tela. Kung mapapansin natin yung character nung tela, same pa rin po yung kulay, same yung pagkakayari. Ganon din po itong church na nalabi. Same pa rin po ang kanilang karakteristik. Ang karakteristik po nila, nagsisitupad ng utos ng Diyos o nag-iingat po ng kautusan ng Diyos, at sila po ay merong patotoo ni Jesus o spirit of prophecy o binigyan po sila ng gift of prophecy, sapagkat yan ang sabi po sa Biblia, ang iglesia ay merong kaloob ng panghuhula o spirit of prophecy. Yan po ang titingnan natin dito ng maigi, ang testimony of Jesus na tinatawag nating spirit of prophecy. Yung seed na nabanggit doon sa verse 17 o offspring, yun po ay si Jesus Christ. Yun po yung binhi ng babae diyan sa Revelation 12 na inagaw mula sa langit, na tinangka po ng dragon na lamunin ayon diyan sa mga naunang verse sa chapter 12. Yan po yung binhi. Si Kristo po yan. Ibig sabihin, ito yung kanyang iglesia. Yung remnant na nalabi mula po sa binhi. Ibig sabihin, mula kay Kristo. Ito po yung nalalabing iglesia ni Kristo o iglesia po ng Diyos na tinatawag, na iglesia ng mga panganay na nakatala po sa langit noon pa, kasi isa lang po ang babae diyan sa Revelation 12. At yan yung titingnan natin, yung binigay sa kanya na testimony o ibig sabihin ay spirit of prophecy. Yan po ang bibigyan natin ng kaunting pagtanaw, kasi minsan iniisip ng iba sa New Testament wala na daw pong prophet. O hindi na daw po 'yan, wala na daw pong propeta sa bagong tipan, sabi ng iba. Kaya sa huling araw wala na daw, sabi po ng ibang mga nagtuturo. At titingnan natin 'yan kung bakit mahalaga yung tinatawag na spirit of prophecy. At titingnan natin sa context din po ni John kung ano ba yung spirit of prophecy o yung tinatawag na testimony of
Jesus. Nasa chapter 19, verse 10 po, yung pagkakagamit ng salitang testimony of Jesus. Basahin po natin yung Revelation 19, verse 10 sa aklat din po ni Juan. Ako'y nagpatira pa sa kaniyang paanan upang siya'y aking sambahin. At sinasabi niya sa akin, ingatan mong huwag gawin iyan. Ako'y kapwa mo alipin at ng iyong mga kapatid na mayroong patutuo ni Jesus. Sumamba ka sa Diyos sapagkat ang patutuo ni Jesus ay siyang espiritu ng hula. Yan po, malinaw po. Si John po sa kanyang vision, dinala po si John sa isang visionary event na meron siyang nakita ditong isang person na fellow servant, kapwa po niya alipin o servant. At akala po ni John dito ay isang dapat sambahin. Sinubukan po, si John po ay tatangkain niya sanang sambahin itong nakikita Sambahin. niya dito sa vision. Pero ang sabi po nitong fellow servant niya, sabi niya dito, I am your fellow servant. Kapwa mo ako alipin. Malinaw po. At itong kapwa niya alipin, meron din pong merong testimony of Jesus. At nilinaw po nitong fellow servant kung ano yung testimony of Jesus. Sabi niya muna, sambahin ang Diyos. Sambahin mo ang Diyos. Yun po ang sasambahin natin, ang nag-iisang Diyos na tunay. At sabi niya, ang testimony of Jesus ay ang spirit of prophecy. Malinaw po sa context ni John. Pag sinabing testimony of Jesus equals spirit of prophecy sa context ng Revelation. Kasi yung iba, binasa ang testimony of Jesus, hindi binasa yung ibang context ng Revelation, tumalon agad sa ibang book sa Biblia para hanapin ang meaning Yes. ng testimony of Jesus. Kailangan kunin muna natin sa pinakamalapit na context ng aklat mismo ni John. Pag sinabing testimony of Jesus, spirit of prophecy ayon kay John. Pero sa Biblia, maraming meaning yung testimony of Jesus. Pag pupunta ka sa ibang mga aklat na po sa Biblia. Pero ang pinag-uusapan natin sa context ng Revelation patungkol po dun sa nalabing iglesia na nandito sa aklat po ni John. Kaya malinaw, pag sinabing testimony of Jesus sa Apocalypse ay spirit of prophecy. At Prophecy. ano naman ang spirit of prophecy? Ito po yung atin ding titingnan kung ano ba. Ang tinatawag na spirit of prophecy o testimony of Jesus dito sa context nga po ni John. Tingnan po natin yung chapter 22 ng Apocalypse din po sa verse 8 to 9. 22, 8 to 9. At akong si Juan, ako ang nakarinig at nakakita ng mga bagay na ito, at ng aking marinig at makita ay nagpatira pa ako upang sumamba sa harapan ng anghel na nagpakita sa akin ng mga bagay na ito. At sinasabi niya sa akin, ingatan mong huwag gawin iyan. Ako'y kapwa mo alipin at ng iyong mga kapatid na mga propeta at ng mga tumutupad ng mga salita ng aklat na ito. Sumamba ka sa Diyos. Ayan po, napakalinaw po ng sinasabi dito. Nilinaw yung kaninang nasa dun sa chapter 19 na muntik ng sambahin ni John doon sa kanyang visionary experience. At dito po, Yes. nililinaw sa chapter 22, ito po ay isang angel. Ito po na sabi ditong muntik na pong sambahin ni John. At sinabi nitong angel, sa Diyos lamang po sasamba. Yun po, Yes. napakalinaw po. At itong kagaya daw po siya ni John na fellow servant din po. At kagaya din ng mga kapatid na mga propeta po. Ibig sabihin po ay ito pong nakikita ni John sa vision ay isang symbolic angel na kapwa niya po, fellow servant na nakagaya po ng mga kapatiran po niyang propeta. Ibig sabihin meron po ditong muntik ng sambahin si John at malinaw po na Muntik na. ipinaliwanag ditong opo, muntik na pero hindi naman ginawa ni John kasi isinabi niya sa Yes. Diyos lang sasamba, sabi nung angel po dito.
Kaya malinaw po dun sa context na ito pong nagsasalita dito na nagturo na ang spirit of prophecy ay ang tinatawag na testimony of Jesus. Ayon Jesus. po dito sa aklat po ni John. Ngayon, kung titingnan natin, ang binigyan po nito ay ang remnant church na hinahabol po ng dragon dito sa huling araw na po sa context ng chapter 12. Kaya kung titingnan natin, kailan at sabi nga dito, where and when ibinigay po itong testimony of Jesus sa nalabing iglesia. Ibig sabihin pala, sa panahon na ito sa end times, meron pong prophets o meron pong Yes. magpapatotoo kay Jesus Christ sa pamagitan ng espiritu ng hula na inihayag sa kanya. Ibig sabihin po, hanggang sa ngayon, meron pa pong prophets na tinatawag po. Kasi minsan iniisip din ng ilang Adventist, minsan dinideny din ng ilan na wala daw tayong prophet. Wala May na, mga opo. ganyan po. Pero malinaw po, mahalaga po na maunawaan natin ito kung bakit meron pong spirit of prophecy na binigay sa nalabib. At kailan ito binigay at when and where. Sabi po dito, kung titingnan natin yung context ng Revelation 12, 16 and 17, ay atras po natin dun sa verse 16 ng chapter 12 bago mag 17 dun sa remnant church na binabanggit. Sa verse 16 ng chapter 12. At tinutulungan ng lupa ang babae at ibinuka ang kanyang bibig at nilamon ang ilog na ibinuga ng dragon sa kanyang bibig. Ayan po, malinaw po kung titingnan natin. Bago po lumitaw yung remnant, ang hinahabol ni Satanas dito ay ito pong woman, yung church sa buong history po ng Christianity. Ibig sabihin, hinahabol ang Kristyanismo habang naglalakbay sa panahon. At dumating po ang panahon na sinubukan po ng dragon na naging ahas na ibuga po ang kanyang tubig, ibig sabihin persecution, simbolo ng flood. Yes. At saka simbolo po ng flood din ay false doctrine. At yan ang nangyari po sa lumipas na napakahabang panahon sa Europe sa Dark Ages. Halos natabunan po ang iglesia po ni Kristo o ng Diyos na kung saan natabunan ng mga samutsaring aral at na-persecute, na usig po ang mga unang ninunong Kristiyano po natin sa panahon ng Dark Ages. At sa panahon po na yan, ang babae po ay nakatago sa ilang at binugahan po ng tubig. Pero tinulungan po ang babae. Meron pong elementong nagtulong po dito sa babae. Yun daw po yung lupa. At itong lupa, tinulungan po niya na higupin yung tubig o flood na ibinuga po nung ahas sa babae. Ibig sabihin, itong lupa, pahihintuin niya ang persecution na idulot po doon sa kasaysayan. At sino po itong lupa na tutulong sa iglesia? Symbolic po itong land po na ito, hindi po literal. At yun yung sasagot doon sa where, saan. Saan po lilitaw ang remnant kung saan ibibigay ang testimony of Jesus. Ito po ay sa panahon na tutulungan po ang babae ng lupa. At kailan daw po? Kapag po nag-expire na yung ibinigay po sa babae na 1260 years o 1260 days po na siya po ay itinago o iningatan po sa ilang. Ibig sabihin, yan yung panahon ng Dark Ages. At kung titingnan po natin yan dito sa chart, kung paano po yan nangyari sa prophetic event sa history, ito po yan. Sa makikita po natin sa chart. Yung tinatawag na 1260 days dyan sa chapter 12, na sa chapter 13 yan po ay 42 months na ang total din po ay 1260 days na ang katumbas sa prophecy ay 1260 years. Yan po yung naganap na 1260 years mula po sa panahon nung 538 AD, yung Sunday law nung panahon na yan sa panahon ni na nung Pope, nung papacy nung panahon ng Middle Ages po hanggang nung 1798 nung panahon ng revolution po sa bansang France na bumagsak ang papacy. Sa panahon po na yan, ang babae po ay nasa ilang. Inuusig po ang Kristyanismo sa Europe po nung panahon po na yan. At sa panahon po na yan, ang nagahari po diyan sa Revelation 13, ang unang halimaw na umahon sa tubig o sa dagat. Kaya sa panahon po na yan, dahil sa dagat po umahon ang halimaw,
At sa panahon na yan, sa Revelation 12, ang simbolo ay ahas na nagbuga ng tubig. Kaya po sa panahon na yan, ang iglesia po ay inuusig, flood, tubig, at siya po ay tumakas o iningatan sa ilang sa loob ng 1260 days. At after po ng 1260 years o days sa prophecy, 1798 simula po ng time of the end, tutulungan po ang iglesia, ang mga Kristiyanong inuusig sa Europe na pahintuin po ang persecution. Pagpatak po ng 1798, unti-unti po habang humihina ang kapangyarihan po ng papacy sa Europe, unti-unti naman pong lumilitaw ang ikalawang hayop sa Revelation 13 na umahon sa lupa. Ito po yung bansa. Pag sinabing beast, halimaw, nation or kingdom, ito po yung lumilitaw na bansa pong United States of America na lumilitaw po 1776 at na-recognize po 1798, na-recognize din po ng bansang France sa Europe. Sakto po. Pagkatapos ng 1798 saka rin po na-recognize ang kontinente ng Amerika o kung nasaan yung nagiging bansang United States of America. Dito po sa Amerika, lilitaw yung binhi ng babae after po tumakas nung babae sa ilang. Ibig sabihin mula 1798, may magiging binhi po dyan na lilitaw po sa Amerika. At itong lilitaw na nalabing iglesia sa Amerika po ay meron pong gift of prophecy o meron po silang testimony of Jesus. Lilitaw po ito from 1840s to 1860 after po, sa pag-after po ng events ng revival and reformation po ng mga protestante sa Amerika. Mapapansin po natin sa history din po kung sa Europe inuusig ang mga protestanteng nagprotesta laban po sa Roman Catholic Church, pero sa Amerika binigyan po sila ng kalayaang pangrelihiyon. Kaya po dumami po ang protestante sa Amerika nung panahon na yun dahil tinulungan po sila ng lupa na ang iglesia po ay hindi na po malubog sa baha o sa persecution. At yan ang ginawa po ng bansang Amerikang sumibol noong 1776 to 1798. At dyan po sa Amerika, sa mga protestante, lilitaw po ang nalabing iglesia after po ng 1798 at paabante po na panahon at meron po diyang remnant. At sino po yung remnant na iglesia po na lumitaw? May karakteristik po sila. Ang karakteristik po nila ay having a testimony of Jesus at sila po ay tumutupad sa utos ng Diyos. Ibig sabihin, i-revive po nila ang winasak doon sa Dark Ages na law of God na kinalimutan po sa panahon ng mahabang panahon sa Europe na mahigpit na pinalitan ng batas ang moral na kautusan po ng Diyos. At itong nalabing iglesia, i-revive niya po ang dating turo pagdating sa kautusan kasama po yung Sabat at ganun din itong iglesia ay bibigyan po ng testimony of Jesus o patutuon ni Jesus na siyang espiritu ng hula, na siyang gift of prophecy o kaloob ng panghuhula. At mapapansin po natin dito sa Revelation 12:17, yung salita pong have the testimony of Jesus, papansinin po natin yung salitang have. Sa Greek po ang ginamit po diyan na term po ni diyan ay exo, na ibig sabihin po ng exo ay ideya po ng pag-aari. Ibig sabihin ang remnant church po na ito, the remnant of Jesus will possess the testimony of Jesus. Ibig sabihin meron po silang bibigyan sila ng karapatan na magkaroon ng kaloob na sila po ay manghula o gift of prophecy na siyang nagpapatotoo kay Kristo o testimony of Jesus. Yan po ang napakaganda sa nalabing iglesia. Bagaman galit na galit dito ang dragon, pero sila po kasi ang bayan na natitira sa huli po na ito na bayan po ng Diyos sa huling araw. At ano po yung gift na tinatawag o yung tinatawag na kaloob na siyang the spirit of prophecy, sapagkat ang prophecy po ay isa po sa mga kaloob. Kung babasahin po natin ang first Peter 1:10 to 12. Basahin po natin ang unang Pedro chapter 1 verse 10 to 12.
Tungkol sa pagkaligtas na ito ay nagsikap at nagsiyasat na maigi ang mga propeta na nangagsihula tungkol sa biyayang dadating sa inyo. 11. 11. Na sinisiyasat ang kahulugan kung ano at kailang panahon itinuro ng Espiritu ni Kristo na sumasa kanila ng patotohanan ng una ang mga pagbabata ni Kristo at ang mga kaluwalhatiang hahalili sa mga ito. 12. Na ipinahayag sa kanila na hindi sa ganang kanilang sarili, kundi sa ganang inyo. Pinangasiwaan nila ang mga bagay na ito na ngayoy ibinalita sa inyo sa pamamagitan ng mga nagsipangaral sa inyo ng Ebanghelyo sa pamamagitan ng Espiritu Santo na sinugo mula sa langit, na ang mga bagay na ito'y ninanasang mamasdan ng mga anghel. Ayun po, malinaw po na isa po ang pagkakaroon ng prophet o yung binigyan po ng gift of prophecy o the spirit of prophecy ang mga tao po na magpapatotoo po kay Kristo. Gaya nung una na mga nagpatotoo sa kay Kristo po. Ganon din po sa panahon po na ito na tayo ay nangaral ng ebanghelyo po ni Kristo ay meron pa rin pong gift of prophecy. Isa po yan sa gift at nandyan yan sa mababasa din natin sa New Testament na isa po sa kaloob sa iglesia ay ang panghuhula o yung prophecy na tinatawag, gift of prophecy. At yan nga po, binibigyan ang iglesia po ng ganyang kaloob sapagkat bahagi po yan ng isang iglesia ang pagkakaroon ng gift of prophecy. Kahit noon pa, mula sa Old Testament, kahit sa panahon ni Jesus Christ sa kanyang pagbiministeryo, ay meron pong tinawag na prophet, gaya po ni John the Baptist. At ganoon din po kahit sa New Testament, merong mga babae pa nga, yung anak, mga babae po dyan na naging prophet din po. At marami pang iba na bahagi po yan na ang kaloob ng hula ay ibigay sapagkat nakatakdayaan sa, kung babasahin din po natin sa Joel, sa prophecy, patungkol sa dalawang event na prophetic event patungkol sa early rain at latter rain. Diyan po yan natin mababasa sa aklat ng Joel. Nasa Joel, aklat po ni Joel, sa Joel 3, yung patungkol po sa early rain at saka po latter rain. Ibig sabihin, isa po yun sa mangyayari o bahagi po yun na maganap na ang Espiritu po ni Kristo o Espiritu ng Diyos ay kanya pong ibubuhos sa kanya pong bayan, sa kanyang iglesia, at isa po doon yung gift of prophecy na makikita po sa kanyang bayan na siyang magpapatotoo po kay Jesus Christ na siyang binigay po na gift sa iglesia po. Kaya ang nalabing iglesia din po ito sa Revelation 12:17 ay binigyan sila ng espiritu ng hula o tinatawag na gift of prophecy na siyang testimony of Jesus o patotoo ni Jesus na siyang nandito po sa huling araw. At kahit po dito sa sulat ni Ellen White, binibigyang diin din po niya na pag sinabing spirit of prophecy ay tumutukoy sa ano po ito, sa testimony of nagpapatotoo kay Kristo. Katulad nitong sinulat ni Ellen White na 4 hanggang 5 volume na tinawag na Conflict of the Ages, lahat po ito ay tinawag na Spirit of Prophecy. Kung babasahin niyo po yung mga aklat po na yan ni Ellen White, yung Patriarchs and Prophets, Prophets and King, The Desire of Ages, The Acts of the Apostles, The Great Controversy, kapag binasa natin yung 5, ang ini-endorse dyan ni Jesus ay ni Ellen White, si Jesus Christ. Nagpapatotoo yan kay Kristo. Kaya yung mga nag-aatake sa atin na nagkikritik na itong mga sulat ni Ellen White ay isa lamang daw mga false, mga kinopya lamang o false narration lamang. Pero kung babasahin lang nila itong maiging aklat,
Wala namang kasinungalingan nilalagay po diyan si Ellen White. Lahat po yan ay laging nakaangkla po kay Kristo. Ang binibigyang highlight po diyan ang buhay, ang kamatayan at muling pagkabuhay ni Kristo at yung mga kaganapan na nakapalibot diyan na si Kristo ang sentro. Kaya kung titingnan po natin dito sa 5 aklat po ni Ellen White na Conflict of the Ages, napakalinaw na tinatawag itong Spirit of Prophecy sapagkat ito po ay nagpapatotoo kay Kristo. Katulad na lang po niyang Desire of Ages, kung babasahin niyo po yan, yung amplification na ginawa po dyan ni Ellen White, sobrang lalim at sobrang lawak po na ang sentro po niya, ang Desire of Ages, ang buhay ni Kristo, ang kamatayan at muling pagkabuhay ni Kristo hanggang sa muling pag-akyat po niya sa langit. Sinalaysay po dyan lahat ng detalyado po ni Ellen White na kung tutuusin po ay hindi po kumukontra sa Biblia sapagkat yan ay nagpapatotoo po kay Kristo. Testimony of Jesus. At yan po ay Spirit of Prophecy na gift na binigay po sa iglesia upang mas makita po natin yung mga bagay na nagbibigay sa atin ng hindi kalinawan, kumbaga po ay nagsisilbing light din po yan. Pero hindi po ibig sabihin nagiging po yan isang malaking liwanag na another light na tatawagin natin, hindi po. Yan ay nagsisilbi pong light na ibig sabihin para po sa panahon na ang iglesia po ay o sa paglakbay ng panahon ay madilim ang kasaysayan. Meron pong light na ibibigay upang gisingin, i-revive po ang iglesia po sa huling araw. At isa po yan, ang gift of prophecy upang liwanagan po ang mga naglalakbay sa sa panahon po na ito na madilim ang daan. Sabi nga dito ni Ellen White sa kanyang aklat na Patriarchs and Prophets sa page 366 at 367, binabanggit niya yung testimony of Jesus ay ang spirit of prophecy at ito po ay sa pamamagitan ng isang prophets o mga propeta po. At yan po ang meron po sa bayan po ng Diyos. At dito nga kung babasahin po natin sa 1 Corinthians sa 12, the Apostle Paul compares the gift of the Spirit with different parts of the body. The gift of prophecy is the eyes of the church. Basahin po natin itong nasa 1 Corinthians 12 na binabanggit sa verse 14. Kung titingnan po natin kung paano ikinumpara po ni Pablo ang iglesia sa body. 1 Corinthians 12 verse 14. Sapagkat ang katawan ay hindi iisang sangkap, kundi marami. Malinaw po. Ang katawan ay hindi isang sangkap lang po, kundi marami. At ang tinatawag po na body ay ang iglesia po ni Kristo. Kasi si Kristo ang ulo. Ibig sabihin, marami pong sangkap ang bumubuo sa body. Ano ba ang bumubuo sa katawan o sa body? Meron po itong mata, Ilong, mata. meron po ilong, mata, kamay, at ano pa, marami pang iba. Ibig sabihin po, Yes. maraming sangkap ang iglesia. Merong kaloob sa pagtuturo, merong kaloob sa espiritu ng hula, at iba pang napakaraming kaloob kung babasahin dyan sa New Testament yung listahan ng mga kaloob na binigay po sa iglesia po. At yan ikinumpara po ni Pablo na ang iglesia po gaya ng body o katawan na meron pong mga sangkap. Isa na po dyan ang mata. At ano po ang simbolo ng mata o na bahagi ng katawan na siyang bahagi ng iglesia po. Basahin natin yung 1 Samuel chapter 9 verse 9. Kung ano pang ibig sabihin ng mata o yung seer na tinatawag po natin sa sulat po ni Samuel. Unang Samuel chapter 9 verse 9. Nang una sa Israel, pagka ang isang lalaki ay mag-uusisa sa Diyos, ay ganito ang sinasabi, halika at tayo'y pumaroon sa tagakita, sapagkat yaon ngang tinatawag na propeta, ngayon ay tinatawag ng una na tagakita. Malinaw po ang ibig sabihin ng seers, tagakita ay mga propeta. Ibig Yes. sabihin ang iglesia, meron tayong seer, tagakita. At ito po ay ang prophets na binigyan ng gift of
prophecy. At bahagi ito ng iglesia na magkaroon siya ng gift of prophecy ayon sa Revelation 12:17. Ang nalabi ay meron pong tagakita. Meron tayong gift of prophecy o prophets na tinatawag. Prophets, mga propeta. At sabi nga dito po sa Proverbs 29:18, bakit po mahalaga na meron pong tagakita o prophets po ang iglesia o body o katawan po ng Panginoon po natin. Sa Proverbs 29 verse 18. Kung saan walang pangitain, ang bayan ay sumasama, ngunit siyang nag-iingat ng kautusan ay maligaya siya. Malinaw po. Kung saan daw walang pangitain o prophecy, ang bayan ay sumasama. Ganyan po ang Proverbs na dapat nating ilalagay-lagay sa isip natin. Proverbs po yan, kawikaan. Na dapat isa pong napakagandang aral po sa atin na dapat nating huwag kalilimutan na ang bayan po ng Diyos ay dapat meron pong tagakita. Meron po Yes, siyang gift of prophecy. Kasi kung yes. wala daw po ay magiging sumasama ang bayan po na ito. O Kaya madali po mahalaga, silang brother. opo, Kaya po ma mahalaga ang prophecy opo, in our mahalaga po present talaga. time para Yes, may mag-remind, may yes, magpapaalala sa mga mangyayari sa hinaharap. So, opo, kaya kailangan ang mga propesiya na tanggapin natin at talagang paniwalaan ho natin. hmm, Although hindi opo, naman lahat ng propesiya, brother, opo, kasi may mga nagpropesiya marami. pero hindi siya akma sa Opo, banal na kasulatan. So, hindi natin masabi na totoo ang kanyang ah, hula, yung mga propesiya na sinasambit niya kasi hindi mm, naman akma sa Biblia. So, ang ating paniwalaan yung mga prophecy na nakatala sa Biblia. So, 'yan po. mahalaga ang propesiya. Back to you, brother. Mahalaga po, 'yan. Salamat po brother. Kaya mahalaga talaga po ang prophecy po. Kasi kung wala nga raw Opo. po ay sasama ang kanyang Yes. bayan. Ang tinutukoy kanyang bayan po ha, ibig sabihin iglesia yung church. Kaya Yes. malinaw po. Pero sabi din ni Kristo sa Mateo 24, "Mag-ingat kayo na huwag madaya ni inuman." Marami pong Opo. mandaraya sa huling araw sabi ni Kristo. Isa na po ang mga bulaang guro at bulaang propeta. Ibig sabihin kung may bulaang propeta sa mga huling araw, ibig sabihin may totoong propeta. Kasi kung Yes. hindi po yan sasabihin ni Kristong may bulaang Opo. propeta kung walang totoo. Gano'n po Yes. yan. Gano'n din sa Basahin mga natin, brother. sige po basahin po natin yan para Mateo, malinaw. sa Mateo 24. 24:5. Ayan, oh. Ito ba yun? Sapagkat marami ang magsisiparito sa aking pangalan na mga nagsasabi ako ang Kristo at ililigaw ang marami. Oh, ito ba yun? Opo, yan po yung sabi ni Kristo na Ayan. marami pong lilitaw na Oh, mga magsasabing sila ang Kristo at ililigaw po ang marami talaga. Marami eh, ang ililigaw. yes, marami yan Opo, sa ating panahon ngayon, brother. marami po Oh, may talaga, mga iba-iba. video nga tayo na nag-aangkin, eh, sila ang Mhm, sila ang ah, yung Son of God, 'di ba? Sa opo, Davao, marami. merong ganyan. Opo, Meron din sa Surigao, 'di ba? So, opo, back to you, madami. brother. Madami. Opo, kaya mahalaga po na mag-ingat din tayo sa mga nagtuturo ng prophecy o nagsasabi na sila ay sugo o kung binigyan din ng kaloob. Tandaan natin dito natin titingnan ano ba ang manifestation ng totoong gift of prophecy. Kasi baka iniisip nila yung may visionary na bigla na Yes. lang dinadalaw siya para sabihin na lang ganito o ganyan. O kaya kung ano-ano pang paraan na ginagawa nilang mga ceremony para lang sabihin nila ganito yung magaganap. Dito natin titingnan ano ba talaga ang gift of prophecy. At mahalaga po na merong gift of prophecy ang iglesia. Kasi nga kung wala ay talagang mapapahamak ang bayan sa hindi nila nakikitang hinaharap. Kailangan merong gabay ng Diyos na magpapatotoo sa kanila kung ano yung mga magaganap na dapat nilang masubaybayan po. Kaya sabi rin sa Isaiah 29:10,
bakit po kailangang hindi dapat natin i-ignore ang gift of prophecy? Sabi diyan sa Isaiah 29 verse 10. Ang sabi, sapagkat inihulog ng Panginoon sa inyo ng diwa ng mahimbing na pagkakatulog at ipinikit ang inyong mga mata na mga propeta at ang inyong mga pangulo na mga tagakita ay kaniyang tinakpan. Ayan po. Kung titingnan po natin, mahalaga po na ang gift of prophecy ay hindi po natin dapat itong i-ignore. Sabi po diyan Yes. sa Isaiah 20:19 sapagkat yan nga ang ating mata. Kung hindi natin yan, kung i-ignore natin ang gift of prophecy, para tayong bulag o blind po. At kapag ang iglesia po ay bulag, ang sa huling araw inilalarawan po siya bilang ano po ang huling iglesia po sa 7 iglesia sa aklat ni John sa Apokalipsis. Ang pang-7 iglesia po ang tinatawag na Laodicea. Laodicea. At ano po ang kalagayan po ng Laodicea? Basahin po natin ang Revelation 3 verse 18. Hello Brad, hello. Ulitin ko po sa pagbasa Brad kasi na-mute ko pala yung akin. Hello brother. Okay na po, okay na. Okay na po. Ulitin ko sa pagbasa kasi na-mute ko yung akin. Hello Brad. Hello po. Ulitin ko sa pagbasa yung sa Sige aklat po. ng Apokalipsis. Akala ko nawalan ako ng audio. Hindi, okay, hindi napatay ko, na-mute ko Kaya Sige ulitin ko po, sa sige. pagbasa. Ito po yung nakalatid, nakatala. Ipinapayo ko sa iyo na ikaw ay bumili sa akin ng gintong dinalisay ng apoy upang ikaw ay yumaman at ng mapuputing damit upang iyong maisuot at upang huwag mahayag ang iyong kahiyahiyang kahubaran at ng pangpahid sa mata na ipahid sa iyong mga mata upang ikaw ay makakita. Ayan po, malinaw po, ang Laodicea po ngayon ay bulag. Ayon po Yes. diyan sa Revelation 3. At sino ang Laodicea na tinutukoy sa huling araw? Ang iglesyang malahininga. Ibig sabihin naghahalo pong mainit at malamig, truth and error. Nahaluan ng error ang truth sa kanila pong belief and doctrine po. Kaya ang iglesia po na sa Laodicea ay bulag po pala. Kaya pinapayo ni Kristo kailangan po nilang pahiran itong pagkabulag nila na dapat po makakita. At bakit kaya nabulag po ang Laodicea? Ano kayang Yes. rason? Kasi po inignore nila ang gift of prophecy. Natutupad kaya po yan sa mga nag-aangkin na nalabing iglesia pero ini-ignore nila ang gift of prophecy. Kung titingnan natin,
Yan ang inihayag po ni John. Sa kalagayan ng iglesia sa huling araw po ay siya po ay bulag. Pero yung nakinig sa mensahe sa Laodicea, pinahira nila ang kanilang mata, meron silang tagakita uli. Ibig sabihin sila muli ay nakakita, ang kanilang mata po ay nakakakita muli sapagkat pinakinggan nila ang payo ni Kristo sa Laodicea. Pero yung hindi nakinig, patuloy silang bulag at ini-ignore nila ang spirit of prophecy. At malinaw po, Yes. ang nalabing iglesia na nagaangkin sa huling araw po na ito ay may karakteristik na commandments keeper at merong spirit of prophecy. Kapag pinagsama natin yung dalawang summary po noon, commandments keeper, yun po ang tinutukoy ay specific na commandments. Ibig sabihin, yun po yung moral law po ng Diyos at walang iba namang moral law na nasa Biblia. Ang Ten Commandments sa Old Testament na sinama rin ni Jesus Christ sa dalawang dakilang kautusan. O sa madaling salita, sa aklat ni John ay pag-ibig. Yan po yung Yes. pinakasama rin ng moral law na Ten Commandments. Ibig sabihin, ang iglesia na ito, patuloy nilang iniingatan ang Ten Commandments po ng Diyos o ang moral law po ng Diyos. Pero karamihan po ngayon na nag-aangking sila po ay iglesia ng Diyos or iglesia ni Kristo, hindi naman nila iniingatan ang kautusan, kundi kinakalaban pa nila na ito ay wala na, nawasak na, Okay. binura na daw po, sila po yung Yan. kalaban ng kautusan. Hindi sila commandment keepers. Hindi sila ang kinatutuparan nitong remnant. Sapagkat ang remnant nag-iingat ng kautusan. Yan po yan. O ng moral law po ng Diyos na siyang pamantayan sa divine government po ng Diyos o yung moral law po, ang batas po ng Diyos. At ang pinakasentro po ng law of God, kung atin pong matatandaan sa Ten Commandments, ang pinaka-center o heart po nito ay kung saan nandoon nagtatagpo vertical and horizontal ang love. At ano pong specific na commandments po yun na nagtatagpo ang vertical and horizontal love po natin. At yun po yung pang-apat, yung binabanggit na alalahanin mo ang araw ng Sabat upang iyong ipangilin. 6 na araw na gagawa ka, sa ikapito ay kapahingahan sa Diyos. Ibig sabihin po, diyan po sa fourth commandment, sa pangingili ng Sabat o pag-iingat po ng Sabat sa ikapitong araw, diyan po nagtatagpo ang vertical and horizontal love ng moral law po. At yan po ang pinaka-center na characteristic na makikita po sa mga commandments keeper. Sila po ay mga Sabbath keepers. Na kung saan, kung Sabbath keepers ka, automatic, yung Ten Commandments, kasama yun sa kailangan mong ingatan, yung kabuuan po ng moral law. Sapagkat sa Sabbath, commandments, nagbe-blend ang horizontal love, love to God, at saka yung horizontal love na love your neighbors, at saka yung vertical love na love your God. Sapagkat sa araw ng Sabbath, doon tayo nagkakaroon ng holy convocation o banal na pagtitipon. Yun po ay horizontal love, pag-ibig sa magkakapatiran. Ganon din vertical, sa ikaapat po na utos, nandun yung pag-ibig po natin sa Diyos. Sinasamba natin ang naglikha ng lupa na nagpahinga sa ikapitong araw ayon sa Genesis. Kaya po, ang Sabat, ang primary characteristic ng mga commandments keeper po. At yan po ang makikita po natin. Itong nalalabing iglesia po ay Sabat keepers o commandments keepers po sila. At ganon din, sila po ay merong testimony of Jesus. Sila po ay hindi bulag, meron silang tagakita, meron silang gift of prophecy na nagpapatotoo po kay Kristo. Dahil sa gift of prophecy, sila po ay nagbabantay o naghihintay sa ipinangako ni Kristo na babalik po siya sa kanyang iglesia dito sa lupa. Pagkatapos niyang maihanda ang kalalagyan po nila sa langit, sabi dun sa aklat ng John. Kung saan paroroon siya ay paroroon din tayo, sabi dun. Kaya po, dalawa ang karakteristik ng remnant church. Sabbath keepers, commandment keepers, tapos ikalawa, merong gift of prophecy. Sila po ay nagbabantay sa mga kaganapan sa pagbabalik ni Kristo sa tulong ng Spirit of prophecy. Kung isasama rin natin sa dalawang salita, ito po yung na-develop noong 1860 sa mga reformer, kasi ililitaw po ang remnant sa Amerika yung lupa na tumulong sa babae.
At lilitaw po ito diyan sa Amerika, wala naman pong iba na major na movement na naganap po after ng 1798. Unang movement po ay ang tinatawag na Millerites movement po o na tinatawag na Millerites Adventist. Doon umusbong yung salitang Adventist na ang ibig sabihin naghihintay po sa pagbabalik ni Kristo. After ng The Great Disappointment, na-revive ang Sabbath 1845, yung pagiging Sabbath keeper, sumunod na movement po ang tinatawag na Sabbatarian movement na kalaunan pagpatak ng 1860 sa Amerika na develop po ang tawag na Seventh Day, Sabbath Keepers at saka po Adventist. Naghihintay sa pagbabalik ni Kristo. At yan yung character nila na binabanggit sa na remnant. Commandment Keepers, nag-iingat ng kautusan ng Diyos at merong spirit of prophecy. At yan yung nang lumitaw 1860 sa lupa sa Amerika na tumulong sa babae. Kaya ang kinatuparan po ng Remnant Church ay ang Seventh-day Adventist movement na kilusan sa Amerika na umusbong po diyan sa lupa na binabanggit sa prophecy. At sila po ay may gift. At kalaunan, ang problema po dito sa ika-7th church, kasama na po ang nag-aangkin na sila ay bayan po ng Diyos, nabulag po yung iba na nasa kalagayan po ng Laodicea. Sila po ay bulag sapagkat inignore po nila o nire-reject po nila ang spirit of prophecy o kaya may pagdududa po sila sa gift of prophecy na ibinigay sa remnant. Kasi nga kung aalisin natin ang gift of prophecy, Sabbath keeper ka lang pero hindi ka na, inalis mo yung kalahati ng karakteristik na nagpapakita sa totoong remnants. Kaya merong Laodicea na blind po talaga kasi inireject po nila ang gift of prophecy. The gift of prophecy is for God's people and is generally rejected by them. Sino rin ba ang magre-reject noong gift of prophecy na binigay po sa iglesia? Sabi po dyan sa 1 Corinthians chapter 14 verse 22. Kunin natin yung isang verse po na sample verse sa unang Korinto chapter 14 verse 22. Patungkol sa gift of prophecy. Kaya nga ang mga wika ay pinakatanda hindi sa mga nagsisisampalataya, kundi sa mga hindi nagsisisampalataya. Ngunit ang panghuhula ay hindi sa mga hindi nagsisisampalataya, kundi sa mga nagsisisampalataya. Ayun po, malinaw po. Binigay po ang gift of prophecy sa mga nagsisisampalataya at hindi sa mga Yes. nagsisisampalataya. Kaya kung isa ka sa mga violator ng moral law o ayaw nyo ng ituro na ang kautusan ay mahalaga pa hanggang ngayon, yung moral 10 commandments po ng Diyos o yung 2 great commandments, ay hindi talaga sa kanila ibibigay ang gift of prophecy. Yes. Ibibigay lang itong gift of prophecy dito po sa mga commandments keeper kasi dalawa yung character nila, Yes. magkasama lagi. Gift of So, prophecy at commandments keeper. Opo, ibig sabihin, brother, opo. kapag ang nagtuturo na wala ng kautusan, hindi na dapat sundin, hindi na applicable, hindi na nag-exist sa ating panahon ngayon, yun yung mga yun yung mga hindi ipinagkalooban ng prophecy. Kasi Opo, ayaw malinaw sumunod po. eh. Oh, Mhm. yung mga pinagkalooban ng prophecy, pangunawa sa propesya, abay yung pong mga nagsisisunod sa kanyang mga kautusan. Pero Opo, kung malinaw po. sinasabi na ay wala na ika yan, wala nang kautusan yan kasi sa panahon Mhm. pa ni ano yan, ni Moses Moises daw. yan. Oh. Abay hindi maipagkakaloob ang propesya kung Opo. ganon na yung argo. So, yun po ang pahayag, napakalinaw naman po, kapatid na Bernard. So, tuloy po. Opo. Ayan po. Kaya malinaw po talaga na ibibigay yan sa mga totoong nag-iingat ng kautusan at sumasampalatay kay Kristo. Kasi yan ay spirit of prophecy na patotoo ni Kristo. Kaya mahalaga po Yes. ang gift of prophecy sa totoong church. Pero merong Laodicea na blind. Ibig sabihin, may nag ignore po nito.
itong gift Opo. of prophecy. Kahit nag-aangkin silang remnant church, pero ini-ignore naman nila ang gift of prophecy, still sila yung blind na Laodicean po. Kaya kailangan nating maging masugi din po. Sabi nga dito, some will be martyred at the end for hanging on the testimony of Jesus. Ngayon po, itong mga binigyan ng spirit of prophecy na mga nagsisisampalataya kay Kristo, ano po ang sasapitin po nila sa panahon ng trouble o the great sa little time and the great time of trouble o sa trouble man na harapin po nila sa hinaharap na nalalapit. Sabi sa Revelation 20 verse 4, meron po na mga nagsihawak ng merong testimony of Jesus. Basahin po natin ang Apocalypse 24. At nakakita ako ng mga luklukan at may mga nagsisiluklok sa mga ito. Sila'y pinagkalooban ng paghatol at nakita ko ang mga kaluluwa ng mga pinugutan ng ulo dahil sa patutuo ni Jesus at dahil sa salita ng Diyos at ang mga hindi sumamba sa hayop o sa kanyang larawan man at hindi tumanggap ng tanda sa kanilang noo at sa kanilang kamay at sila'y nangabuhay at nagsipagharing kasama ni Kristo sa loob ng 1,000 taon. Ayan po, napakalinaw po. May nakita po si John na mga kaluluwa ng mga pinugutan ng ulo dahil po sa patutuo ni Jesus o dahil po sa gift of prophecy. Ito po, yung mga nagtuturo ng propesya ng hula sa panahon ng krisis, sila po ang nasa danger na maging martyr na binabanggit po, nakita ni John yung mga naghawak sa testimony of Jesus o sa gift of prophecy o binigyan ng patutuo ng hula na sila ay nag-aaral ng prophecy, yung iba po sa kanila, sabi ni John, nakita niya ay pinugutan ng ulo. Kaya yan ay nasa remnant church mangyayari. Kaya, sa panahon ng crisis, sa context ng mark of the beast, image of the beast, number, and his name. Kaya darating po ang panahon na ang mga nagtuturo ng prophecy, sila yung mapupunta sa danger sa panahon po na Delikado. yan. Delikado, Delikado Brother kasi Bernard. delikado. Opo. Kasi nga po sila po, opo, Kaya wala tayong ibang sanggalang kundi ang Panginoon laang sa ang darating Panginoon. na panahon. Oo. Opo. Yan po. Kaya kung titingnan po natin, mapalad naman po sapagkat kasama sila Yes. ni Kristo sa loob ng 1,000 taon kahit napugutan ng ulo. Buhay po Opo. sila sa resurrection. Kaya kung mapapansin natin, bakit sila naging martyr dahil sa prophecy? Kasi nga sa Opo. panahon ng crisis po ng Mark of the Beast, sila yung mapagkakamalang mga conspiracy, nagsasabi ng mga Yes. fake news. Sila po yung mapagkakamalan sa panahon na yaan. Kasi sila nagsasabi ng kung anong nagaganap pero hindi nila maintindihan ang nangyayari sapagkat wala sa kanilang spirit of prophecy. Sila po ang nakaunawa. Kaya sila ang nasa danger talaga sa hinaharap sa panahon po na yan. Kaya tayo bilang bayan ng Diyos ay binigyan sa atin, dapat i-proclaim din natin yung nasa iglesyang gift na binigay po sa ating church na yan. At kung titingnan natin, a prophet, but the prophet's humbleness called himself or herself as messenger instead, like John at sa ating pioneer na si Ellen White. Kung titingnan natin sa ating mga Adventist ayon sa fundamental principle natin, isa po ang gift of prophecy na makikita sa life and works po ni Ellen White. Ganon din sa Biblia, meron ding a prophet na nag-prepare ng first advent ni Jesus Christ bilang si prophetic Elijah po na si John the Baptist. At si John the Baptist sa kanila pong sa kanyang humbleness, hindi po siya nagpatawag na propeta, kundi tinawag siyang messenger lang po. Ayaw niyang tawaging propeta. Kasi nga po sa panahon na yun ay pinagwiwikaan si John the Baptist ng mga Pharisees at ng mga Sadducees na hindi magaganda. Kasi John the Baptist hindi siya nagki-claim na prophet kahit siya yung nakatakdang prophet. Kung makikita po natin dahil Yes. sa humbleness po ni John the Baptist. Similar po kay Ellen White. Kung titingnan natin sa buong life and works ni Ellen White, hindi siya nag-claim na siya ay prophet kahit siya yung nakatakdang binigyan ng gift of prophecy. Kundi sabi niya, siya po ay messenger. Kagaya po ni John
the Baptist. Sabi nga dito, John the Baptist was a humble and modest man. Simple lang pong tao si John the Baptist na namumuhay po sa disyerto, doon po sa ilang, sa Qumran. He did not seek to attract attention to himself. Ibig sabihin sa kanyang simplicity, ayaw niya na ma-attract sa kanya yung karamihan. Hindi katulad ng mga prophet na nagki-claim ngayon, gumagawa ng miracle na halos dagsain ng mga tao dahil sa milagrong ganito o ganyan. Pero po ang totoong prophet po, dahil sa kanyang humbleness, ay hindi po ganon ang makikita natin na yung dadagsain siya ng mga tao o kung anong milagro ang ipapakita niya. Hindi po ganon, gaya ni John the Baptist. Sabi pa nga dito, as we shall see, his main function was to give testimony of Jesus. Yun ang pinaka-purpose niya, magbigay ng patotoo sa dumarating na Messiah nung panahon nila. Na alam po ni John the Baptist, yun na yung timing ng prophecy ng Daniel na ng 70 weeks na malapit ng matupad yung pagdating ng Messiah. Kaya si John the Baptist ang nag-prepare ng unang pagdating ni Kristo sa pagkakatawan ni Kristo dito sa katawang tao sa lupa. When the Jews sent priests and Levites to ask him if he was Christ or Elijah or the prophet, his answer was, I am not. Sabi po dyan sa John 1:19 to 21. Basahin po natin yung unang Juan verse 19 to 21. Tingnan natin kung ano yung isinagot ni John sa mga nagtanong sa kanya kung siya ba ay propeta o siya si Kristo o siya ba ay si Elijah. Diyan po sa sa John lang po. John chapter 1 verse 19 to 21. At ito ang patutuo ni Juan nang suguin sa kanya ng mga Hudyo mula sa Jerusalem ang mga saserdote at mga Levita upang sa kanya'y itanong, sino ka baga? At kanyang ipinahayag at hindi ikinaila at kanyang ipinahayag, hindi ako ang Kristo. Ayan po. Kung titingnan po natin, malinaw po ang sagot ni John the Baptist sa mga nagtatanong sa kanya kung siya ba ang Kristo o siya ang propeta o kaya si Elias na nasa prophecy sa Old Testament na merong darating na Elias na maghahanda ng daan ng Panginoon. Pero dahil sa humbleness po ni John the Baptist, ang sagot niya ay hindi. Pero siya talaga ang nakatakda na siya ang Elijah, prophetic Elijah. Siya ay prophet. Pero po ang sagot ni John ay hindi po siya, na napagkakamalan pa nga siya na ba ang Messiah o ang Kristo? Pero Yes. hindi man talaga siya ang Kristo. Kaya makikita po natin kahit siya yung nakatakdang prophet o is prophetic Elijah, ay hindi niya po kiniklaim yun. Yung minsan nakikita sa kanya. Ibig sabihin kusa na nakikita kay John the Baptist yung character Yes. ng pagiging isang messenger o prophet po ng Panginoon. At hindi po dahil lang sa kanyang nagsasarili na nagpoproklama siya ang propeta. Hindi katulad Yes. ngayon ng mga nagki-claim na sila daw ay Opo. sugo or prophet po. Sila mismo ang nagpapakilala. Ay hindi po ganun si John the Baptist. Kusang nakikilala ng tao yung character Mali pala niya. yung Brother Bernard. Opo. Mali yung mga nag-aangkin na sila daw ay propeta, Mhm. sila daw ay ang sugo ng Diyos, Opo. sila daw ang anak ng Diyos. So, may may pagmamalaki sa mga sarili. So, Yun po, yun yung malinaw dito pagmamalaki. sa pahayag, yung sa katangian ni John na nakikita natin yung humbleness o Opo, yan. Humbleness. pagpapakumbaba. Bagaman siya ay itinuring na propeta, hindi niya itinataas yung kanyang sarili Opo. na siya ay propeta. Like Opo, Ellen G. malinaw po. White din, di ba? Opo, kagaya din Sabi ni ni Ellen Ellen G. White. White, I am not a prophet, but I'm Opo, a messenger of God. messenger. Oh. Malinaw po. So, Ganyan po continue, ang brother. tunay na Opo. Ganyan po ang tunay na character ng binigyan ng gift of prophecy. Kaya Yes. mag-ingat tayo sa mga false prophet na nagmamalaki sa harapan natin. Dapat
Hanapin natin ang totoong binigyan ng gift of prophecy na kusa na makikita sa kanila ang gift of prophecy at yung humbleness at modesty na tinatawag o kasimplihan Yes. po na tinatawag po sa kanila. Kaya nga sabi diyan ni John the Baptist, "I am not the prophet, then who was he?" Kung tatanungin natin, bagaman hindi siya sinasabi na siya ay propeta, sabi niya, pero siya talaga ang naka-propesya na prophetic Elijah o prophet po siya na susuguin ng Panginoon bilang prophet or messenger of God. Ayon nga sa propesya po sa kanya. At kung titingnan natin anong isinagot ni John kung hindi siya prophet, anong itatawag ni John sa kanyang sarili? Sabi diyan sa Lucas 7:27, tingnan natin kung ano yung tawag kung hindi siya nag-claim ng title na pagiging prophet. Sa Lucas 7:27. Ito yaong tungkol sa kaniya'y nasusulat. Narito, sinusugo ko ang aking sugo sa unahan ng iyong mukha na maghahanda ng iyong daan sa unahan mo. Ayan po, malinaw po si John the Baptist po yan. Kung mapapansin natin, sabi dito sa Ingles, "Behold, I send my messenger before your face, who will prepare your way before you." Ayan po, mapapansin natin, hindi yung title na prophet o nabi sa wikang Hebrew ang ginamit ni John na pantawag sa kanya. Kundi sabi niya, "Behold, I send my messenger." Ito ang itatawag po kay John the Baptist. Siya po ay kanya pong mensahero po ni Kristo. Siya po ay messenger. Yan po ang pantawag dito kay John the Baptist at hindi po prophet, bagaman prophet talaga, sa kanya po binigay yung gift of prophecy. Pero dahil sa humbleness and modesty po ni Yes. John the Baptist, siya po ay messenger of God o messenger of the Lord po sa panahon po ng first advent ni Jesus Christ na siya po ang nag-prepare. The same po dito sa huling araw, sa last day Elijah, sa end time Elijah dito sa huling araw, na maghahanda naman ng second advent ni Jesus Christ. At sino po itong binigyan ng gift of prophecy sa history ng Remnant Church sa panahon po ng after ng paglitaw ng nalabing iglesia? Ito ang sabi po ni Ellen White sa kanya pong sulat sa Selected Messages Volume 1, page 35. Anong sagot po ni Ellen White sa mga nagsasabi din sa kanya na siya ay prophet? Nakikita kasi yung character sa kanya. Yes. Pero ano isinagot kay ni Ellen White? Sabi niya dito, "When I was lost in Battle Creek, I said before a large congregation that I did not claim to be a prophetess." Malinaw po. Ito ang Yes. paliwanag ni Ellen White doon sa congregation na nagkaroon ng pagtitipon daw noon. Sabi niya, "Hindi ako nag-aangkin na propetisa." Malinaw po, yan ganyan si Ellen White. Pero nakikita ng tao yung manifestation na siya ang binigyan ng gift of prophecy. Pero ang sagot ni Opo. Ellen White, "I did not claim to be a prophetess." Sabi pa niya dito, tatlong ulit niyang binanggit dito sa sulat. "I Opo. do not claim to be a prophetess." Sabi pa niya dito sa last sentence, "I do not claim the title of prophet or prophetess." Malinaw po, Yes. humbleness at Kalinaw. modesty ni Ellen White. Bagaman kapag inaral natin ang buhay ni Ellen White, sa kanya talaga binigay ang gift of prophecy. Siya ay prophet. Yes. Pero siya mismo ang nagsasabi, hindi siya prophet. At ano kaya ang pinantawag niya sa kanyang sarili? Ito ang sagot ni Ellen White din sa Selected Messages Volume 1 sa page 32. Ano kaya ang tawag sa kanya kung hindi siya prophet na bagaman Yan. yun yung kinatuparan sa gift of prophecy? Sabi niya, "I have had no claims to make, only that I am instructed that I am the Lord's messenger." Malinaw po. Siya po ay Yes. mensahero po ng Panginoon. Kagaya po, parehong-pareho sila ni John the Baptist ng character, humbleness and modesty, at nakikita ng tao yung gift of prophecy sa kanya, kagaya kay John the Baptist. Pero hindi sila nagpatawag na prophet, kundi messenger of Lord or God po sila. The same po kay Ellen White, ganyan po ang totoong binigyan ng gift of prophecy. Prophecy. Kaya nga, anong role po ni John the Baptist at ano rin ang role ng ating mensahera na si Ellen White sa atin sa nalabing iglesia? Kung si John the Baptist, ang layunin niya ihanda ang bayan po ng mga Hudyo noon, Hudyo pa kasi nga sa First Advent,
ang primary audience ay mga Hudyo, ihanda po yung mga Hudyo sa pagdating ni Kristo sa nagkatawang tao ito na darating po yung dumating na yung Messiah na babautismuhan ni John the Baptist balang araw dun sa ilog ng Jordan. Si John the Baptist ang nag-prepare ng first coming ni Jesus Christ o first advent. Gano'n naman sa atin. Si Ellen White ang nag-prepare ng mga bagay para po pag-aralan natin yung prophecy na magpe-prepare sa atin tungkol sa second advent ni Jesus Christ. At makikita natin yan sa 5 aklat ni Ellen White na Conflict of the Ages, kung ano yung mga event, lalo na sa The Great Controversy. Isinulat na po ni Ellen White yung amplification ng mga prophetic events sa future natin. Katulad ng Sunday Law, sa Little Time of Trouble, The Great Time of Trouble, isinulat na ni Ellen White dahil sa ipinahayag sa kanyang mensahe po ng Panginoon. At yun yung magpe-prepare sa second advent ng Panginoon na ihanda po ang bayan na makatindig tayo dito sa huling araw upang datnan po ni Kristo sa ikalawang pagbabalik o second advent. Kagaya po ni John the Baptist. Sabi nga ni John sa John 1 verse 23. Ito po ang sabi ni John. He said, I am the voice of one crying in the wilderness, make straight the way of the Lord, as the prophet Isaiah said. Yan po, malinaw po, si John the Baptist ang nag-prepare ng daan po ng Panginoon sa first advent. At sa atin naman sa huling araw, ang binigyan sa atin ng gift of prophecy na si Ellen White na makikita natin sa kanyang buhay ay ito ang nag-prepare sa atin nag-prepare ng pagbabalik ng Panginoon na ihanda po tayo. At ganun din ang Panginoon sa kanyang pagbabalik po sa ikalawa po. At sabi nga dito sa Mateo 3:1-3, basahin po natin kung bakit kailangang ihanda ang daan ng Panginoon ni John the Baptist. Sa Mateo 3:1-3. At ng mga araw na yaon ay dumating si Juan Bautista na nangangaral sa ilang ng Hudiya na nagsasabi, Mangagsisi kayo sapagkat malapit na ang kaharian ng langit. 3. Sapagkat ito yaong sinalita sa pamamagitan ng propeta Isayas na nagsasabi, ang tinig ng isang sumisigaw sa ilang, ihanda ninyo ang daan ng Panginoon, tuwirin ninyo ang kanyang mga landas. Ayun po. Ang sabi ni John, the kingdom of heaven is at hand. Ibig sabihin po, ito yung prophecy na tinuturo ni John na ipinahayag sa kanya ng Panginoon na ang Messiah po sa panahon na yun ay nandun na yung katuparan ng prophecy ni Daniel at ni Isaiah na ang Messiah po ay dumarating na sa panahon po nila o sa generation po ni John the Baptist. Kaya sinabi ni John the Baptist, repent, mangagsisi kayo. Ganon din sa panahon natin ngayon sa pag-prepare o sa second advent ni Jesus Christ. Isa rin sa primary na natin isisigaw ng nalabing iglesia ay repent. Unang-una, syempre, mahalaga po yun. Repent ay yung repentance na tinatawag. Sapagkat nga, the kingdom of heaven is at hand. Ibig sabihin yung prophecy, yung fulfillment ng event ay halos po natutupad na ang mga nakasaad sa prophecy. Kailangan po natin ng matinding revival and reformation gaya ng ginawa ni John the Baptist. Revival and reformation. Pero sa pagre-revival and reformation nila, nandun ang mga kritiko sa palibot ng mga Hudyo. Nandiyan yung mga Pariseo, iskriba na nagwiwika ng samot-sari laban kina John the Baptist. The same din sa huling araw sa ginagawang revival ng nalabi at reformation na hindi rin tayo mawawala ng kritiko. Meron at meron talagang aatake Yes. sa nalabing iglesia po na ito. Hindi pa yung mawawala ang mga Kaya umaatake. ready na tayo, Brother Bernard, na atakihin tayo. Kasi may mga aatake talaga. Kapag ka ganitong mga mensahe na Opo. ipinapahayag ho natin, abay dapat prepare tayo sa mga Okay. pang-aatake. Pero andyan yung Panginoon na Opo. handang
tutulong. Mhm. Kagaya nga po kay John the Baptist na hindi po siya Yes. tumigil sa kanyang Opo. pagpo-proclaim na malapit na dumarating na ang Mesaya na hindi mapaniwalaan ng mga Hudyong naging legalista nung panahon na yoon. Gano'n din ngayon sa panahon natin Yes. ngayon na ang daming hindi, talaga makakaunawa kung hindi sila magbabasa ng, kasulatan po o salita po ng Diyos na sinasabi natin kung ano itong, kailangan nilang marinig sa mga huling araw na inihahanda natin sila sa nalalapit na pagbabalik ng Panginoon kasama ang sarili natin. Kasi baka Opo. malimutan natin din ang sarili. Kailangan siyempre Yes. sarili at yung kapwa, 'yan po. Kaya malinaw po dito sabi, Jesus not only said that John the Baptist was a prophet, but he said, that John was the greatest of the prophets. John the Baptist was more than a prophet. Basahin po natin ang Lucas 7:26. Tingnan natin kung ano yung humbleness ni John the Baptist at ano ang sagot ni Jesus Christ dito sa Lucas 7:26. Katalaan ni Lucas. Ito yaong tungkol sa kaniya'y nasusulat. Narito, sinusugo ko ang aking sugo sa unahan ng iyong mukha na maghahanda ng iyong daan sa unahan mo. I-adjust po natin sa 26. Datapwat, ano ang linabas ninyo upang makita? Isa bagang propeta? Oo, sinasabi ko sa inyo, at higit pa sa isang propeta. Ayun po, higit pa pala sa isang propeta si John the Baptist dahil sa kanyang humbleness. Kaya nga kung makikita natin yung hindi niya pag-claim na prophet, bagaman siya talaga ang prophet, mas diniin pa. Siya po Yes. ay higit pa sa prophet, more than a prophet dahil po sa kanyang humbleness at yung tinatawag na modesty na character Opo. po nito. Ayon dyan sa Lucas 7:26, more than a prophet. At tandaan natin si John the Baptist, wala po siyang ginawang miracle para sabihin niyang siya ay prophet na gumawa ng milagro. Wala pa tayong makikitang record na naggawa siya ng supernatural miracle. Wala pong ganun si John the Baptist na ginawa para sabihin niyang ah, siya ay propeta. Wala pong ganun na ginawa po si John the Baptist. John the Baptist was not a miracle worker. The Jews were impressed with signs and wonders. Kung matatandaan natin, mas may impress ang mga Hudyo kung gagawa po ng sign and wonder si John the Baptist. Pero dahil nga hindi man po si John the Baptist miracle worker, ay hindi po interested ang mga Hudyo. At doon nakita ang tunay na nature ng mga Hudyo na ibig sabihin po, ang mga Hudyo, mas ang gusto nilang hanapin yung gumagawa ng miracle. At yan ang gagawin ni Jesus Christ na hindi po makikita natin, hindi makikita kay John the Baptist. Pero si John the Baptist bilang sugo o messenger ng Diyos ay hindi isang miracle worker, kundi isa lamang pong prophet na sinugo na hindi kailangan ng miracle worker. Diyan po sa John 10, 41 and verse 42. Pansinin natin kung gumawa ba ng milagro si John the Baptist bilang prophet. Sa John 10, 41, 42. At marami ang mga nagsiparoon sa kaniya at kanilang sinabi, katotohanang si Juan ay hindi gumawa ng tanda, ngunit lahat ng bagay na sinalita ni Juan tungkol sa taong ito ay totoo. At marami ang mga nagsisampalataya sa kanya roon. Ayan po, mapapansin natin, wala pong sign o miracle na ginawa po si John the Baptist, kundi Yes. yung kanyang salita na sinasalita na pinapatotohanan dun sa taong iyon. Sino yung taong iyon? Yung Messiah na Yes. dumarating, si Jesus Christ. At yan po yung salita ni John the Baptist ang nagpapatotoo kay Jesus Christ. Hindi kailangan ng Opo. supernatural wonders or miracle po. Yan ang totoong prophet. Hindi po katulad ng iniisip nila na kagaya ni Moses na kailangang magpapula ng tubig
para po makita Yes. nila na ito ay sugo nga ng Diyos. Yun yung ine-expect ng mga Hudyo. Pero hindi po gano'n ang prophet na tinawag bilang prophetic Elijah, kundi Opo. walang miracle, kundi ang salita po niya ang nagsasabi ng patotoo patungkol dun kay Kristo. Kaya makikita natin it was the truthfulness of John's word, yung katotohanan ng sinasabi ni John na kanyang mga salita na binibitawan mula po sa ipinahayag sa kanya ng Panginoon bilang mensahero po ng Diyos. Kaya hindi kailangan po ng miracle na dapat isagawa. Diyan si John the Baptist. Katulad din po ni Ellen White. Pansinin natin dito kay Ellen White sa Selected Message Volume 2 sa page 53 and 54. Ito po ang sabi, "Some declare their unbelief in the work that the Lord has given me to do because as they say, Mrs. Ellen G. White works no miracles, but those who look for miracles as a sign of divine guidance are in grave danger of deception." Ito po ang nangyari kahit po sa panahon ni Ellen White, marami po ang nagde-declare ng unbelief dahil nga daw po hindi nila makitaan sa Ellen White na gumagawa ng milagro o miracle Yes. po. At sabi dito, ang hinahanap daw kasi ng mga tao sa panahon ni Ellen White ay yung sign ng divine guidance o miracle sa pamamagitan ng milagro. Pero itong mga tao na ito na gano'n ang hinahanap, sila po pala ang nasa panganib ng pagkaligaw, danger of deception. At yan ang nangyari ngayon sa generation natin ngayon. Mas pinaniniwalaan ng karamihan yung mga nagmimilagro o gumagawa ng miracle bilang sila daw ang sugo or prophet po ng Diyos. Pero ang totoong sinugo ng Diyos sa huling araw na prophetic Elijah din o end time Elijah na nakita natin sa gift of prophecy na binigay kay Ellen White, hindi kailangan ng miracle worker. Pero yung katotohanan ng sinasalita po ni Ellen White ay nagpapatotoo po kay Jesus Christ. Gaya ng mababasa natin sa 5 aklat niya na Conflict of the Ages na ilang volume po yan, yung ganyang 5 aklat na makakapal, lahat po yan ay nagpapatotoo kay Kristo. Hindi kailangan na Ellen White ng miracle ah, manifestation or supernatural intervention sapagkat ang kagaya niya na end time prophetic Elijah, kagaya din po ni John the Baptist. Makikita natin yung testimony ni Jesus Christ po ang nagbibigay ng patotoo. Kung titingnan natin yung tinatawag na gift of prophecy na mula po sa kanilang salita, yung katotohanan po. Kaya nga si John the Baptist dahil sa kanyang testimony kay Jesus Christ, yun po ang nagbigay po ng patotoo dahil po sa gift of prophecy na binigay sa kanya. Kaya si John the Baptist ang witness o witnesses sa panahon po ngayon. At si John the Baptist ay hindi po din light. Kasi baka isipin natin, si Ellen White ba ay liwanag? Kasi baka ganun isipin natin, si Ellen White ba ay isa ding liwanag? Pero si John the Baptist muna, tingnan natin kung ano si John the Baptist. Light ba siya? Nag-claim ba siya liwanag? Kung titingnan natin dito po sa John 1:6 to 18, basahin po natin ang Juan 6 to 8 sa John 1:6 to 8. Naparito ang isang tao na sugong mula sa Diyos, na ang kanyang pangalan ay Juan. Ito'y naparitong saksi upang kaniyang patutuhanan ang ilaw, upang sa pamamagitan niya'y magsisampalataya ang lahat. Sa 8. Hindi siya ang ilaw, kundi pumarito upang kaniyang patutuhanan ang ilaw. Ayan po, malinaw po. Si John po ay magpapatotoo sa ilaw. At sino itong ilaw? Yes. Si Jesus Christ. Siya yung Yes. magpapatotoo dun sa ilaw para yung mga tao ay sumampalataya doon sa ilaw. Hindi kay John the Baptist kasi baka malito tayo si John the Baptist yung sinamba. Hindi po. Kundi sila ay nanampalataya doon sa pinapatotohanan ni John the Baptist.
na yung ilaw o yung light na tinutukoy ni John. At si John ang nagpapatotoo po dun sa ilaw. At ang ilaw po na Yes. ito ay si Jesus Christ. Pero si John the Baptist kaya ay isang lesser light. Kasi ang light na si Jesus Christ, greater light. Sabi sa diyan Yes. sa prophecy sa Old Testament, si Jesus Christ ang son of righteousness. Araw Opo. ng kaluwalhatian o katuwiran. Ibig sabihin si Jesus Christ ikinumpara sa isang araw. Greater light talaga 'yon. Maliwanag po na ilaw 'yon. Si Kristo 'yon. Pero si John the Baptist na nagpapatotoo sa greater light, lesser light kaya po siya. Tingnan po natin sa mga sulat po dito kay John din po. Basahin po natin ang John 5:35. Tingnan natin kung si John din ba ay lesser light o ilaw. Siya ang ilawang nagniningas at lumiliwanag, at inibig ninyong kayo'y mangagkatuwang sumandali sa kanyang liwanag. 36 po. Datapuat ang aking pagpapatotoo ay lalong dakila kaysa kay Juan, sapagkat ang mga gawang ibinigay sa akin ng aking Ama upang ganapin ang gayon ding mga gawa na aking ginagawa, ay nagpapatotoo tungkol sa akin na ako'y sinugo ng Ama. Ayan po. Kung titingnan po natin, kung si John the Baptist po ang magpapatotoo sa ilaw o witness dun po sa light. Yung salita po diyang nagpapatotoo o witness, yung salita po diyang witness sa Greek po ay kaparehas lang din po yan ng testimony. Ibig sabihin may gift of prophecy po si John the Baptist at yun po yung magtitestify o magpapatotoo po sa ilaw na si Jesus Christ. Si Jesus Christ po ang tinatawag na bright and shining light. Ibig sabihin si Kristo po ay ang tinatawag na greater light o malaking mas maliwanag po na ilaw o sa Greek po ay luknos o ibig sabihin po ay bright and shining light. Malinaw po, si Jesus Christ po ang greater light. Ayon po diyan sa binasa natin sa John 5:35, Okay. 36 na pinatutuhanan po ni John. Okay, Brother Bernard. Batiin Okay po po. muna natin yung ating pong mga viewers, ang ating Opo. mga sumusubaybay sa gabing ito from Pinagkaisa, Quezon City, ang ating pong masigasig na kapatid, Brother Nimrod Opo. Miloria Piral, and also Magandang gabi sa po ating diyan. pong, opo, sa ating masigasig din na kapatid dito sa Opo. Taytay, Brother Alexis Gunumunda. At ganoon din kay Brother Jose Pelegrina, Brother Rizal. Diyan po sa may Kisaw, Pililia Rizal. Kumusta po mga kapatid? At ganoon din kay Sister Vicky Pelegrina Aguinaldo is watching from same location sa may Kisaw pa rin. Regards kay Andre. At kay Brother GC Stevie is watching. Thank you for watching. Sa lahat ng sumusubaybay, magandang gabi sa inyong lahat at nawa ang biyaya at proteksyon ay sumaating lahat. Back to you, Brother Bernard. Ayan po. Magandang gabi po sa lahat po ng nanonood at sumusubaybay po sa patuloy na ating isinasagawa na pagtalakay sa mahalagang bagay na dapat natin maunawaan po. At iyon nga po ay ating nakita, si Kristo po ang tinatawag na greater light na pinapatutuhanan ng lesser light na si John Yes. the Baptist. Si John ay lesser light lamang po. Ilaw na nagpapatotoo sa dakilang ilaw po. Ayon diyan sa context po ng sulat po diyan sa sulat ni John. At sabi nga dito, little
Sa sulat din po ni Ellen White sa kanyang sulat naman na Selected Message sa Volume 3 sa page 30. Si Ellen White ba ay lesser light? Sabi niya dito, little heed is given to the Bible, and the Lord has given a lesser light to lead men and women to the greater light. Ibig sabihin po, meron daw pong lesser light na tinawagan na Yes. magdadala doon sa greater light. At isa na po ang binigyan ng gift of prophecy. At yan po ay nakita natin sa buhay ni Ellen G. White po. At sa ilang pioneers natin na sila po ang nagtulak para itulak tayo sa greater light na si Kristo. Kaya ganyan din po si Ellen White sa kanyang mga writings. Kung babasahin niyo po yung 5 aklat na volume ni Ellen White, hindi man po niyan tayo ilalayo kay Kristo, mas lalo pa nga tayong ilalapit sa greater Yes. light. Kaya kung babasahin lang talaga ng mga nagkikritiko ng maayos ang sulat ni Ellen White, wala silang makikita diyang error. Pero kung ang kanilang bias o ang kanilang hangarin ay hanapan lang ng butas si Ellen White, ay talagang hindi nila mauunawaan yan. Iba po ang nasa puso kasi nila. Pero kung Kasi kanilang Brother Bernard, opo, kasi po sa ibang denominasyon, kumbaga si Ellen White ay hindi naman nila kilala. Yung mga oo, Adventist lang naman ang nag-recognize or kumikilala kay Ellen White. Ano po? So, dito, ipinapahayag lang po natin na ang aklat ni Ellen White ay talagang nagpatotoo ng katotohanan. Bagaman siguro, hindi hindi gaanong maintindihan ng ating din pong mga sumusubaybay. Baka iisipin nila, ano kaya yung sinasabi nila na Ellen White, hmm, Ellen White. Ito po ay messenger ng Adventist ng ating pong Panginoon. Kumbaga siya yung binigyan ng liwanag upang magpatotoo ng katotohanan. Based din po sa Biblia. Ano po, Brother opo, Bernard? So, yes. ito'y paglilinaw at katotohanan lang po yung ating pong ipinapahayag dito, mga kaibigan at mga kapatid, sapagkat si Ellen White naman ay hindi nag-quote sa ibang libro, kundi nag-quote siya based pa rin sa Biblia. So, doon pa rin siya Oho, bumabase sa Biblia. At ang salita ng Diyos, sabi sa Juan 17:17, ang salita ng Diyos ay katotohanan. Ano man ang ating sinasabi, basta ito po ay nagmumula sa banal na kasulatan, ito po ay katotohanan. Continue, Brother Bernard. yun po. Kaya kung titingnan po natin, sa mga non-Adventist, Opo. si Ellen White ay hindi nga gaano nila kilala. Sapagkat Yes. hindi sa kanila binigay yung gift of prophecy, Prophecy. sa bayan talaga. Kaya dun niya mas kilala sa bayan po, sa loob ng community ng mga Adventist. Pero Opo. kailangan din nire-recognize din naman sa Ellen White ng mga Adventist ang sa kanyang mga sulat. Halimbawa, Yes. yung mga aklat niya sa pangkalusugan, nire-recognize ng mga matitinong tao na nagbabasa ng kanyang aklat. At kung titingnan Yes. natin, hindi lang po Adventist ang nagre-recognize sa kanya na binigyan siya talaga ng talent pagdating sa gift of knowledge na mula po sa Diyos, mga payo, Opo. mga counsel. Pero karamihan ng counsel ni Ellen White, hindi man para sa labas, para sa loob, sa iglesia. Kaya nga tinawag Opo. na testimonies for the church ang mga Yes. testimony ni Ellen White. Hindi po testimonies for the other church. Malinaw po yan kasi yung mismong Adventist, sila mismo ang nagbubulag. Nire-reject nila ang lesser light na ito. Yes. Katulad ni Ellen White. Marami pong Adventist na natatakot silang ituro si Ellen White o kaya dine-deny nila na ito ay binigyan nga ng gift of prophecy. Ay wag daw, Opo. 'pag dininay natin ito, mabubulag tayo, magiging tayong Laodicean, walang prophet o Yes. walang tagakita. Malinaw po ang church, ang remnant binigyan ng mata na tagakita o gift of Prophecy. prophecy. Gano'n din po kung papansinin natin dito, ang Biblia ay source din po ito ng light. Kasi Yes. kasi ito minsan ang mga sa loob ng Adventist, ito ang perception nila, ito yung pinaka-popular na kataga na ang writings daw ni Ellen White ay lesser light at ang Biblia daw ang greater light.
Siguro narinig niyo na po 'yan, Opo, opo, brother, brother. yung Yes. kataga po na 'yan. Opo. Pero po kung babasahin niyo po ang buong mga sulat ni Ellen White, wala siyang sinabi na ang na siya na ang kanyang sulat ay lesser light at ang Biblia ang greater light. Sabi ni Yes. Ellen White, ang greater light ay si Kristo. Si Kristo talaga ang greater light. Gaya ng patotoo ni John the Baptist, si Kristo po ang tinatawag na greater light at ang Biblia naman ang tinatawag din po nating lesser light. Reflection po Yes. niya ng liwanag na ang simbolo po ay buwan. Kaya mapapansin niyo sa Revelation 12 saan po nakatungtong yung babae diyan sa simboliko sa paglalarawan po sa Apocalypse 12. Saan po siya nakatayo yung babae diyan, yung church? Sa buwan. Ibig sabihin yung reflection ng liwanag nung araw na greater light at yun yung buwan na siyang lesser light. At ang Biblia po ang nagsisilbing reflection ni Jesus Christ. Yan po yung revelation ni Jesus Christ sa atin. Para maunawaan natin si Jesus Christ ng maigi, binigay ang Biblia na refleksyon ng kanyang dakilang liwanag at yung Biblia ay isang lesser light. Ganon din ang mga prophet ay tinatawag na lesser light. Kasi Ellen White matatawag na lesser light gaya ni John the Baptist na lesser light kasama ang Biblia na lesser light na ang Opo. pinatututuhanan nila lahat ay ang greater light, walang iba, si Kristo lang. Kristo. Iisa lang ang pinatututuhanan po nilang lahat. Kaya malinaw po 'yan. Kaya kung titingnan natin, ang mga sinulat ng ating mga propeta kahit si Ellen White, lahat 'yan ay inilalapit tayo sa greater light na si Jesus Christ. 'Yun po Yes. ang gustong, ipaunawa sa atin gaya ng sinasabi na ang kasulatan basahin nga natin ang John 5:39 sa 5 ng Juan verse 39. Sinaliksik ninyo ang mga kasulatan sapagkat iniisip ninyo na sa mga yaon ay mayroon kayong buhay na walang hanggan. At ang mga ito'y siyang nangagpatutuo tungkol sa akin. Ayan po, malinaw po. Ang Biblia ay isang nagpapatotoo din po kay Kristo. Kasi ang Biblia, sino ba ang nagsulat ng Biblia? Ito po ay sinulat sa pamagitan ng human medium ng mga tao. Yes. It's either prophet o kung ano mang kalagayan ng tao na ginamit po ng Panginoon. Ibig sabihin, ang Biblia po ay lesser light at ang pinatututuhanan nitong mga aklat na ito gaya ng Biblia ay ang greater light, si Jesus Christ po, na nagpapatotoo sa Kanya. Yan po yan kasi baka isipin natin ang Biblia ang tinatawag na greater light. Lesser light din po ang Biblia kasi sinulat din po yan ng mga lesser light ng prophets at ng mga ordinary na taong ginamit po para ilapit tayo, ipakita nito o ipatotoo nito na meron pong greater light at yun po ay si Kristo. Kaya si Kristo po ang tinatawag na dakilang ilaw ayon sa Biblia. At ang Biblia bilang lesser light, ang reflection po niya ang nagpapatotoo sa kanya. Kaya yun po ang malinaw. Meron tayong two lesser light din. Paano nangyari yon? Kung titingnan natin yung kasulatan, lesser light, yung Biblia mismo natin, yung mga sulat na yan, mga aklat, ganoon din yung prophet, yung mga sugo, liwanag din sila, pero lesser. Kasi sila yung nagre-reflect na nagpapatotoo dun sa greater light. Kaya dalawa ang tinatawag na lesser light. Yung mismong kasulatan at yung mismong ginagamit ng Diyos na mga sugo o messenger. Sila po ay tinatawag na lesser light na nagre-reflect doon sa greater light na si Kristo po ang pinatutuhanan po nilang lahat. Kasi nga po, bakit kailangan ng lesser light kung si Kristo yung greater light? Kailangan po ng lesser light o nung mababasang salita at yung magpo-proclaim ng salita o mga sugo o messenger sapagkat ang tao po ay nasa darkness, naglalakbay sa dilim. Kasi nga ang ilawan, ang salita ng Diyos, ang ilaw po natin sa daan. Sabi diyan sa Biblia. Kaya kung titingnan natin, madilim po ang daan. Kailangan po ng light o nitong lesser light na itutulak tayo sa greater light na si Jesus Christ po, na matagpuan po natin siya doon sa mga binabasa nating aklat sa Biblia na lesser light na nagpapatotoo kay Kristo. Kaya nga sabi dito sa
Mateo 4, 16, naglalakbay po tayo sa dilim. Basahin po natin ang Mateo 4:16. Ang bayang nalulugmok sa kadiliman ay nakakita ng dakilang ilaw, at sa nangalulugmok sa puok at lilim ng kamatayan ay lumiwanag sa kanila ang ilaw. Ayan po. Kung ang bayan po ay nalulugmok sa kadiliman, ay nakakita ng dakilang ilaw, at sa nangalulugmok sa puok at lilim ng kamatayan ay lumiwanag sa kanila ang ilaw. Yun po, ibig sabihin naglalakbay tayo sa kadiliman at kailangan po talaga ng ilaw. Lesser light na itutungo tayo nito sa dakilang ilaw, si Kristo po. Yun po ang dahilan kung bakit merong lesser light o revelation of Jesus na ibinigay po sa atin, na ang tinuturo nito, ilapit tayo dun sa dakilang ilaw po na tinatawag, o day spring. Sabi nga dito sa sulat ni Lucas, tinatawag na day spring, dakilang liwanag po o day spring o greater light, no new light. Ngayon baka isipin natin, halimbawa si John the Baptist ba ay nagdadala siya bilang bagong liwanag ba siya? Kung titingnan natin, hindi po. Si John the Baptist ay ang kanyang sinasabi ay hindi po bagong liwanag o new light. Wala po siyang ini-introduce na new light, kundi pinatutotohanan lang ni John the Baptist kung sino po yung greater light, at nagsisilbing reflection siya ng greater light po. At wala po siyang pinakikilalang bagong liwanag. Ganon din po si Ellen White sa kanyang mga writings. Hindi po yung kanyang aklat, napakadaming aklat ni Ellen White, kasi baka isipin natin, dinadagdagan ba natin yung Biblia na nasaraduhang kanon na 66 na aklat ng Biblia? Kasi baka isipin ng iba, bakit meron pa tayong mga sulat ni Ellen White lagi nating Yes. ginagamit natin? Karagdagan ba yan na bagong liwanag? Hindi po. Hindi po yan new light. Kasi nga yung nilalaman pa rin yan sa yung mga sulat ni Ellen White, iisa pa rin po ang tinutukoy niyan, yung greater light. Wala po diyang nire-reveal si Ellen White na ibang light o bagong liwanag. Iisa pa rin po ang pinupunto nila na greater light po, lahat. Yun po ang nire-reveal nitong mga lesser light po na tinatawag. Yung mga tinatawag na non-canonical work o mga sulat po na hindi po canonical, gaya ng sulat ni Ellen White, pero inspired dahil sa gift of prophecy na nagkasi po sa binigyan o sa messenger po na binigyan ng gift of prophecy. Kaya wala pong new light gaya po kay John the Baptist, kundi pinatututuhanan lang po ni John the Baptist kung ano yung prophecy ng Old Testament tungkol sa darating na Messiah sa panahon niya. Ganon din tayo. Yung darating na Kristo sa ikalawa, pinatututuhanan lang natin sa Biblia, at ganon din sa writings ni Ellen White na binigyan ng gift of prophecy bilang lesser light, na ang layunin ay ilapit tayo dun sa greater light na si Kristo po. Ganon po si John the Baptist. Siya po ay lesser light na nagbibigay patotoo sa greater light gamit yung Old Testament sa panahon niya. Tayo naman yung buong Biblia at yung revelation ng gift of prophecy, kagaya po kay John. Kaya kung titingnan natin, ganun po ang gift of prophecy na ibinigay po sa kanyang iglesia. Sa huling araw at sa pagbabalik ni Kristo, ganun din kagaya po ni John. Kaya sa kabuuan po sa ating pagtatapos ay sana nagkaroon tayo ng kaunting kaalaman o karunungan po patungkol sa dalawang light. Greater light, tandaan natin si Kristo lang po yan. At ang lesser light, ang sinugo ng mga messenger at yung mga sinulat nila, gaya ng Biblia mismo na nasaraduhan bilang 66 na aklat, at yung mga extra canonical na nagpatotoo kay Kristo o nilalapit tayo kay Jesus Christ, gaya ng sulat ni Ellen White. At yan po ay mga lesser light na tinatawag na nagpapatotoo sa the greater light na si Jesus Christ. At yan po ang atin na dapat maunawaan. At ganun din, nakita natin si John the Baptist ay prophetic Elijah sa panahon na yun para ihanda ang first advent ni Kristo. Si Ellen White naman ang huling end time
Elijah na ihanda tayo sa second advent ni Jesus Christ. Pero tandaan natin, hindi lang po si John the Baptist ang binigyan ng gift of prophecy. Baka isipin natin, isa lang na mga prophet ang pinipili sa panahon Yes. ng first advent ni Jesus Christ. Madami po na naging messenger ang Panginoon na nagbigay ng patotoo kay Kristo. Ganon din sa huling araw, matutupad yung sa Joel. Sabi doon ay bata, Bas matanda, basahin babae, natin, Brother Bernard. lalaki. Sige po, basahin natin para malinaw po yan. Nasa Joel po yan. To Joel 2:28. Ito ang sinabi. At mangyayari pagkatapos na ibubuhos ko ang aking espiritu sa lahat ng laman, at ang inyong mga anak na lalaki at babae ay manganghuhula o mangaghuhula. Ang inyong mga matanda ay magsisipanaginip ng mga panaginip. Ang inyong mga binata ay mga kakita ng mga pangitain. Ayan po, So, yun malinaw yan, po. brother. Meron pong gift of prophecy na ibibigay na hindi lang po sa specific na primary na prophets na katutuparan ng Elijah o yung prophetic Yes. Elijah. Marami po na bibigyan ng gift of prophecy ayon po sa work ng comforter ng Holy Spirit o Espiritu ni Kristo na binibigay po niya sa kanyang bayan po. At yun po, bata, matanda man daw po, lalaki o babae, ay kapag po ang Holy Spirit o ang Espiritu ni Kristo o mismo ang presensya po ni Kristo ang kumilos po sa kanila, makakapagsalita po sila ng mga bagay na magpapatotoo kay Kristo o magbibigay kahandaan sa kanyang bayan po. At yun po ang gift of prophecy na hindi po nawawala sa kanyang iglesia. Yun po yan. Kaya yan, matutupad po yan sa huling araw. Kasi yung unang first fulfillment ng Joel 2 ay sa Pentecost. Ang dami pong nagpatotoo sa Pentecost nung ang Holy Spirit po gaya ng ulan, yung early rain na bumaba po doon sa Pentecost ay nakapagsalita po ng mga ah, mensahe po ang mga tao sa iba-ibang dako po ng lupa sa panahon ng Pentecost. At napakadami pong tao ang nahikayat nung panahon po na yun sa early rain. At hindi po diyan nagtatapos yung prophecy ng Joel 2 sapagkat early rain pa lang po yung natutupad sa Pentecost. Meron pa tayong tinatawag na latter rain o ang huling ulan. Ang Yes. huling ulan magaganap before mag-close ang provision sa sangkatauhan. Kumbaga ang early rain simula ng ministeryo ni Kristo sa holy place at ang latter rain naman ang last work ni Jesus Christ sa most holy place ng sanctuary sa langit. At ibubuhos ni Kristo ang kanyang omnipresent, yung kanyang Holy Spirit sa lahat po na mga bibigyan niya ng gift of prophecy through the latter rain. Sabi nga ni Ellen White, ang latter rain na hati sa dalawa, sprinkling of the latter rain at yung mismong latter rain, yung pagbuhos na maramihan. Yung sprinkling, ibig sabihin ng sprinkling ay ambon o wisik. Ibig sabihin, sa last generation natin, marami pong tao na tatawagin ng Diyos upang kilusin sila na i-proclaim o ipatotoo po si Kristo sa huling araw at yung preparation sa second advent po ni Jesus Christ. Ganon din yung mismong latter rain. Mangyayari po yan sa panahon ng crisis ng mark of the beast. Diyan po sa panahon na yan, ang outpouring ng latter rain ay ibibigay po ng Panginoon upang sa last minute ng history ng mundo bago mag-close po ang provision ay kumbaga rush hour na, kumbaga sa mga namimili ay rush hour na o kaya sa mga taong nagmamadali na hinahabol ang oras. Ganon din po, bago mag-close ang provision, ibubuhos ang laterin upang i-prepare ang sanlibutan sa final shaking at sa pag-prepare na nalalapit pong second advent ni Kristo. Kaya yun ang purpose ng laterin. Bata, matanda, lalaki, o babae man po ay makakapagsalita ng patotoo kay Jesus at ng propesya ng hula na magbibigay kahandaan sa second advent. At yan ang prophetic Elijah sa huling araw o sa third fulfillment o ika-fourth na Elijah po sa prophecy na gaya ng pinag-aralan natin. Yun lang po at maraming salamat. Sana po ay naunawaan natin ang light
at ang greater light at ang gift of prophecy at ang remnant church na meron pong gift of prophecy na hindi po dapat nating i-deny o dapat nating ikahiya at dapat nating iliwanag na si Kristo po ang tutunguhin po nito. Yun lang po at magandang gabi po at marami pong salamat. Okay, maraming salamat Brother Bernard sa paghahayag ng mga katotohanan, paghahayag ng mga salita ng Diyos sa gabing ito. At nawa po ay magiging pakinabang po sa mga nanonood, nakikinig sa ating pong programa at sumusubaybay. At maraming salamat po sa inyo pong patuloy na pagsubaybay sa ating pong isinasagawang paghahayag ng mga salita ng Diyos. At ito nawa ay magiging pakinabang sa bawat isa sa atin at madagdagan ang ating pong karunungan, mga kaalaman. So sa gabing ito, sa ating pong pagtatapos, before ho tayo magtapos, tayo po muna ay manalangin sa Panginoon at wala naman pong ika nga, Brother Bernard, na mga katanungan, kaya tayo po ay manalangin para tayo po ay makapagtapos. Tayo po ay manalangin. Amang Banal, maraming salamat sa inyo pong mga salita na amin pong naririnig sa gabing ito. Ito nawa ay magiging pakinabang sa bawat isa sa amin na lalo pa po naming mamahalin at pag-aaralan ang inyo pong mga banal na salita. Pagpalain ang mga sumusubaybay na nasa iba't ibang sulok ng daigdig. Sa lahat ng panahon, ipagkaloob nawa ang magandang kalusugan at ang biyaya at proteksyon at iligtas amang banal sa kapahamakan. At sa gabing ito, ingatan ang bawat isa sa amin. Nawa ang inyo pong banal na espiritu ang siyang kikilos sa bawat isa sa amin, sapagkat alam po namin amang banal na nariyan kayo palagi upang handang tulungan ang bawat isa sa amin. Kaya pagpalain ang mga salitang yaon na aming pong napakinggan na manatili nawa sa aming puso't isipan. At sa gabing ito, ipagkaloob ang patuloy na biyaya at proteksyon. Maraming salamat, Amang Banal, sa inyo pong pakikinig sa aming pong mga dalangin. Ang lahat ng ito ay aming hiniling at pinasalamatan sa pangalan ni Hesukristo na aming personal na tagapagligtas. Amen. Huling pananalita, Brother Bernard, but not the least. Magandang gabi po sa lahat ng na sumubaybay at nakikinig at nanood po sa programa at nawa po ang pagpapala po ng langit ang sumaatin po lahat. At magandang gabi po sa atin pong lahat at salamat. Okay, sa pangalan na lang ng ating pong dakilang Diyos at sa buong puwersa ng Seventh-day Adventist Church Local Conference or Iglesia Adventista del Séptimo Día, mula po dito sa aming pong kinaroroonan sa Luzon area, ito po ang inyo pong mga abang lingkod na magsasabi, mapalad ang bumabasa at ang nangakikinig ng mga salita ng hula at tumutupad ng mga bagay na nangasusulat doon, sapagkat ang panahon ay malapit na. God bless us all.